Yan. Okay. Mhm. Mhm. Yan. Yan. Okay, saglit Hans van der Paas, hello. Hello also. Good evening. Good evening. Yan. Okay. 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 Mhm. Okay. Yan. So, sige guys share lang tayo. Share natin yung ating live. Kayo din po, baka gusto niyong i-share yung ating live, paki-share na rin po, 'no? Yan, okay. At, hi din po kay Hans van der Paas at saka kay June Realibit, yan. Hello po. Good evening Admin Rich, June Realibit, good evening din po sa inyo, 'no? Salamat po sa panonood, yan. Arnold P. Hamindang, hi. Hi din sa inyo. Yeah. Okay. At saka kay Ark, no? Maraming salamat sa pag-drop by. Yan. So, share lang natin saglit guys yung ating yung ating live. I-share lang natin saglit. Yan. So yan nga mga kaibigan, no, ang topic po natin, ano nga ba talaga yung tunay na nangyari, no, dito po sa pagre-relieve 'no, kay General Torre. So ito po ngayon yung usap-usapan sa social media. So may iba pa po tayong topic pero ito po muna yung uunahin natin 'no. So ano ba talaga yung nangyari kay General Torre? Bakit ba talaga nagkaganito 'no? So eto nga po, tuwang-tuwa na nga po yung mga DDS kasi, natanggal na nga daw po sa puwesto 'no, si General Torre. So talagang tuwang-tuwa sila. At, ang sabi ng iba 'no, ng aasar ng mga DDS, ang sinasabi nila, "Ay mabuti nga, karma yung nangyari 'no." So, eto mga kaibigan tignan natin, siyempre yung unang-unang reaksyon natin dito ay medyo, dismayado tayo dahil alam naman natin na si General Torre ay isang mabuting pulis at, siya po ay, napakarami po niyang nagawa para sa Administrasyong Marcos, 'no? Siya lang po ang nakagawa nito. Yung mga assignment na binigay sa kanya ay napakahirap 'no, katulad na lang po ng paghuli kay, pagpapasuko kay Kibuloy, napakahirap ng gawin mga kaibigan 'no. Nagdala po siya ng libo-libong mga pulis doon sa, Davao at, kita mo naman ilang umabot din ng weeks 'no mga kaibigan yung kanilang, pagpapasuko kay Pastor Apollo Kibuloy 'no, yung meron pa sa kanilang mga nangaharas, andiyan yung wino-water cannon sila 'no, ng bumbero, andiyan yung, tauhan at ng mga members ni Kibuloy at pati andiyan din yung mga harassment sa kanya ng mga senador na mga pro Duterte 'no. So kung titignan natin mga kaibigan, kung ibang pulis ang inutusan nun, malamang hindi talaga nahuli, hindi napasuko si Kibuloy kasi talagang NBI nga 'di ba, NBI, Davao ay kakampi 'no, kakampi doon sa kay Kibuloy kasi, sabi nga na yung NBI Davao noon nung wala pa si wala pa si PBBM, hindi pa nare-reshuffle din yung NBI Davao, ay talagang mga pro Duterte 'no, bata ni, dating Pangulong Duterte 'no. So,
nakita natin na napakahirap ng dinanas 'no ni PNP Chief, General Torre. Hindi pa nga siya PNP Chief no'n mga kaibigan 'no, hindi pa po siya PNP Chief during that time. Tapos, alam din natin yung kung paano niya hinuli si dating Pangulong Duterte. Walang makakagawa nun mga kaibigan, siya lang. Kung inutos yun sa ibang mga pulis malamang hindi yun nahuli 'no, hindi naisakay si dating Pangulong Duterte sa airplane papuntang The Hague kung iba ang inutusan. Pero dahil nga si General Torre ang inutusan, matapang, matibay ang loob at talaga namang, walang sinasanto 'no, basta basta talagang ang kanyang misyon ay kanyang gawin, talagang napakatapang. Kaya tayo mga kaibigan ay dismayado tayo sa nangyari, sa totoo lang 'no, dismayado talaga tayo dahil nga sa nangyaring ito. Dahil sa tingin ko mga kaibigan 'no, ang PNP chief na talagang makakapag-ayos talaga ng pulisya ay si General Torre 'no, para sa akin. At napatunayan niya na 'yan mga kaibigan sa 2 buwan na siya ay nag-stay sa PNP 'no. Ang dami na niyang mga reforma na ginawa. Katulad na lang ng 5 minutes, yung 911 na 5 minutes response ng mga kapulisan. Ay talaga namang napakaganda, pati yung mga ginawa niyang reforma 'no sa loob ng PNP at ang PNP ay wala na sa kumbaga yung mga kapulisan ay wala na sa presinto, sila ay nasa telepono ng mga Pilipino. So ang ganda mga kaibigan kung titingnan natin ay talagang nakakadismaya kung titingnan natin 'no at our first reaction gano'n mga kaibigan na nadidismaya talaga tayo 'no. Pero ano ba talaga, bakit ba talaga nangyari ito 'no? So, um, naniniwala ako mga kaibigan na everything happens, with a reason 'no, na lahat mga kaibigan na nangyayari sa buhay natin ay may purpose 'no. May purpose ang Diyos para sa atin at naniniwala ako na merong greater task na ibibigay kay PNP Chief, General Torre. At eto nga ang sinabi din 'no ni Yusek Attorney Claire Castro na merong mas napakabigat 'no na responsibilidad na ibibigay nga kay General Torre. So, sa ngayon hindi pa sinasabi ni Yusek, Attorney Claire Castro kung ano ito. Pero malamang sa mga susunod na araw ay malalaman natin kung ano itong ibibigay sa kanya 'no na napakabigat na task. Sinabi po 'yan ni Yusek, Claire Castro 'no na eto palang si PBBM, meron talaga siyang original na plano para kay PNP Chief General Torre. At ang, sabi nga po ni Attorney Claire Castro, ang plano talaga ni PBBM ay ilagay si General Torre sa isang task, sa isang trabaho na talagang siya lang ang puwedeng gumawa. Yung bang tipong siya lang talaga ang makakagawa dahil sa kanyang tapang, sa kanyang angas, sa kanyang galing, siya lang talaga ang kayang gumawa nun. At yun daw 'no, ang sabi ni Yusek Attorney Claire Castro ay sana lang 'no, sana, tanggapin ni General Torre yung iaalok sa kanya ni PBBM. Kasi meron daw talagang plano si PBBM kay General Torre na ilagay nga siya sa puwesto na 'to 'no. So patungkol naman 'no, tuloy natin kasi, sinasabi nga ng mga tao kanina nag-press con po si, DILG Secretary, John Vic Remulla. Tinatanong siya, ano ba ang tunay na nangyari? Ano ba ang naging kasalanan ni General Torre, may kasalanan ba? And ang sagot po ni John Vic, wala daw nalabag na batas at hindi naman daw siya kinasuhan kasi wala naman siyang kaso 'no, walang kaso, walang nalabag na batas. In short, gusto lang daw ng pangulo yung, new direction 'no. Pero mga kaibigan, may mga lumalabas kasi na mga alingas-ngas 'no na ang nangyari dito sa, pagre-release kay General Torre ay yung internal affairs 'no. Yung merong gusot na nangyari sa ano, internal 'no, ah, dahil ito nag-ugat doon sa pagre-reshuffle mga kaibigan 'no ni General Torre doon sa kapulisan 'no, na yung pumangalawa sa kanya
mga kaibigan, itong itinalaga ngayon PNP chief, 'yan yung pumangalawa sa kanya ay dinala niya sa Mindanao 'no, doon niya parang nireshuffle niya at doon niya idinestino sa Mindanao. Tapos yung nasa Mindanao naman na, na, opisyal ay dinala naman niya dito sa Manila at yun ang naging parang second in command 'no, pangalawa sa kanya. So parang ang nangyari yung supposed to be na pangalawa sa kanya ay na-demote parang gano'n yung nangyari, na-demote kasi dinala nga niya sa Mindanao 'no, doon niya inassign at yung nasa Mindanao naman, yun naman ang parang, na-promote kasi naging second in command 'no, PNP chief tapos second in command 'no. So ang nangyari mga kaibigan parang nagalit yung, NAPOLCOM kasi nga, dapat daw ay eto ay kinukonsulta muna sa NAPOLCOM 'no, NAPOLCOM. Tapos, dapat din daw, ito yung mga ano 'no, yung mga sabi-sabi na dapat din daw ay pinapaalam muna kay, Secretary, John Vic Remulla kasi si, Secretary John Vic Remulla under sa kanya ang NAPOLCOM, ang PNP. So gano'n po yung ano, yung kalakaran. So, ang nakikita ko dito, kaya ni-relieve din 'no, siguro sa tingin ko lang, kaya ni-relieve din siguro talaga si, General Torre, bukod doon sa plano 'no, sa talagang plano ni PBBM na nabigyan siya ng isang assignment na napakatindi 'no, napakahirap na assignment. Bukod doon mga kaibigan, sa tingin ko yung nangyari na alitan 'no, between PNP tapos, nagkakagalit yung, PNP tapos NAPOLCOM tapos, ah, pati yung DILG kasi parang nangyayari naba-bypass parang gano'n 'no. Kasi siyempre alam naman natin si General Torre mga kaibigan ay napaka-strong personality niyan mga kaibigan 'no, talagang kapag meron din siyang gusto na alam niya na tama, i-insist niya talaga 'yan at saka kaniyang dedepensahan. So, parang gano'n yung nangyari mga kaibigan na kumbaga kinol out na siya na, "Hindi puwede 'yan, hindi mo puwedeng, kunin yang taong 'yan at ilagay dun sa Mindanao tapos yung nasa Mindanao yung ilalagay mo dito." Parang kinol out na siya tapos ang ginawa niya parang Parang hindi yata niya, nasunod 'no, at sa pagkakaintindi ko, doon sa mga narinig ko mga kaibigan ng mga data tuloy ng mga, kuwento 'no na nangyari, noong nag-flag ceremony daw ang PNP ay prinesenta ito ni General Torre sa PNP 'no, yung tao na kinuha niya from Mindanao na inilagay niya as second sa chain of command. So parang ayun yata, nagkaroon ng ano NAPOLCOM tsaka si, Secretary John Vigremulla parang naba-bypass ba. Parang iniisip nila na, hindi daw pupuwede yun kasi nga, dapat kokonsulta muna, sa NAPOLCOM, sa DILG or sa president, pero parang walang nangyaring gano'n 'no. Pero ang sinasabi naman ni John Vic Remulla ay wala naman daw nalabag 'no, walang nalabag talaga si General Torre kasi pupuwede naman sa pagkakaalam ko, pupuwede naman 'yun guys kasi nga si, General Torre binigyan siya ng ano, ng kapangyarihan, 'no, as PNP chief binigyan siya ng kapangyarihan at sa tingin ko meron naman siyang karapatan para i-reshuffle yung kanyang mga tao. Kasi unang-una sa lahat paano nga naman siya magtatrabaho kung hindi naman siya at ease doon sa mga tao na nadatnan niya. So sa tingin ko meron siyang karapatan talaga na i-reshuffle yung mga tao. Kaso ang nangyari dito 'no, parang nakita siguro ni PBBM na, nagkakagulo-gulo sila baka hindi ito ma-fix, maapektuhan yung trabaho ng PNP. Lalo na ngayon na maraming mga dapat na asikasuhin ang PNP tapos nagkakaroon ng clash ang PNP at saka ang NAPOLCOM. Tapos, parang
siguro medyo sabihin natin baka di natin alam 'no, baka, meron ding hindi magandang feeling yung DILG kasi nga naba-bypass 'no. So, kung titignan natin parang ano na, parang parang sabit-sabit na yung issue. So, magulo na 'no? Kaya siguro sa tingin ko, naisipan na lang ng presidente natin na mag-decide, isang drastic decision, isang desisyon na unpopular at isang desisyon na alam niya na hindi magugustuhan ng lahat. Pero ginawa niya dahil sa tingin niya ito yung nararapat 'no. Pero gano'n pa man, bagamat, gano'n yung mga nakikita ko, mga kaibigan, gano'n pa man ay medyo dismayado pa rin talaga ako kasi sa tingin ko, kung merong dapat na mag-sacrifice dito, sa tingin ko hindi dapat si General Torre kasi si General Torre ay magaling 'no, magaling na pulis, ginawa niya ang lahat para talaga sa kanyang mga misyon at sa kanyang trabaho. Sa tingin ko, kung may mag-sacrifice dito ay yung iba na lang 'no, sila na lang ang mag-sacrifice at i-retain si General Torre, sa tingin ko, pero dahil nga sa CPBBM may plano kay General Torre 'no, mga kaibigan, yan po yung sinasabi ni Attorney Claire Castro, na talagang may plano si PBBM kay General Torre na meron siyang ibibigay na isang malaking task na talagang napakahirap na walang ibang makakagawa kundi si General Torre lang 'no. So, abangan natin 'to mga kaibigan 'no, bukas 'no, abangan natin 'to bukas. Baka magsalita na si PBBM or baka magsalita na 'no, in public si Yusek Attorney Claire Castro at, ire-relay na sa mga tao 'no, kung ano ba talaga yung posisyon na gusto nilang i-offer dito kay General Torre, 'di ba? Yun po mga kaibigan 'no, Emerson Arts, dami mo basher madam. Ako lang yata matinong naniniwala sa'yo. Alam mo, talagang kapag ako'y, nagla-live, nakaabangan sila mga basher 'no, yung, mga trolls 'no, trolls ng DDS. Ganyan talaga 'yan. So, ano ko na 'yan, kumbaga gamay na ako diyan, wala na akong, kumbaga hindi ako affected diyan. Ang sabi nga, kapag ikaw ay content creator, malalaman mo kung epektibo ka kapag marami kang basher. 'Pag wala kang basher, ibig sabihin wala sa yung nakakapansin. Hindi mo sila, kumbaga hindi mo sila nasasaktan sa mga sinasabi mo, 'no? Ay sa mga sinasabi ko nasasaktan talaga yung mga DDS. Kasi totoo yung sinasabi ko, tungkol sa kanilang mga poon. At usually yung aking mga vlogs ay patungkol ito, 'no? Sa kanilang mga poon madalas 'no, kasi fight fake news tayo dito, yung tagline natin ay "Fight fake news, expose the truth." Yan mga kaibigan 'no, kaya madalas po ay tayo'y nagfa-fight ng mga fake news ng mga DDS 'no. Kaya yan sila ay, talagang nakaabang sa akin para talagang pero wala naman silang magagawa, kasi hanggang diyan lang naman sila, 'no. Dahil sila po ay walang katawan, dahil sila ay mga trolls at mga bayaran ng China at ng Dutertes. Sila po ay mga troll farms 'no. So, pagpatuloy na natin 'no, 'yan. Rosalie Baloloy, hello po, good evening, watching here from Hong Kong. Maraming maraming pong salamat sa panonood, diyan po sa Hong Kong 'no. Kamusta po kayo diyan? 'Yan, okey. So, tuloy po natin guys, ang ating vlogs 'no. So 'yun nga mga kaibigan, wala ng kumbaga kailangang i-fix ang issue na 'to kasi internal nga guys, internal. Eto sabihin ko sa inyo, meron kasi mga issue 'no, with within within the circle 'no, internal circle ng PNP, NAPOLCOM, DILG, yung mga issue may mga issue na masyadong, ah, magiging,
threat na 'no sa seguridad ng ating bansa. Kaya may mga issue po na hindi po puwedeng ilabas sa mga tao, hindi puwedeng ilahad sa mga tao. So, 'di natin alam kung anong issue 'yun mga kaibigan 'no, pero sila-sila lang nakakaalam diyan 'no. Pero 'yun nga sa pagkaka-relay nagkaroon ng mga balasahan na mukhang hindi yata nagustuhan ng NAPOLCOM at na-bypass din ang DILG. So, parang to fix the issue, gumawa na po si PBBM ng drastic na desisyon 'no, para ma-fix itong issue na 'to at maipagpatuloy ang trabaho 'no, ng PNP. So, yun nga po, si PBBM ay full confidence pa rin po siya kay General Torre at yun nga po ang sinasabi ni Yusek Claire Castro, ang original plan po ni PBBM ay ilagay si General Torre sa isang napakatindi 'no, na posisyon na itong posisyon na 'to ay si General Torre lang daw ang makakapagbigay ng justice. Ibig sabihin si General Torre lang ang fit para sa posisyon na ibibigay ni PBBM. So, sana lang ay tanggapin ito ni General Torre kasi sabi nga po ni Attorney Yusek Claire Castro, napakahirap daw. Ang hirap daw talaga ng posisyon. So, sana daw ay tanggapin ni General Torre 'no? Sana nga tanggapin ni General Torre kasi talagang sa sobrang talented po, sa sobrang galing, sa sobrang, achiever 'no, na pulis itong si General Torre, ay hindi po puwede na masayang ang kanyang talento bilang, pulis 'no, mga kaibigan. Pulis, investigador, lahat-lahat na. Napakagaling po niya 'no. So, aside from that mga kaibigan, yung ano, yung nanalo pa siya boxing champ. Sabi ko nga guys 'no, ang PNP chief na itinalaga kanina 'no, nung ako ay, post, sabi ko mukhang napakalaking challenge sa bagong PNP chief itong nangyaring ito. Kasi guys, dapat dapat ano, dapat, kung hindi man niya malampasan si General Torre, at least pantayan niya ang mga achievements ni General Torre. Ikaw ba naman ikaw ba naman mga kaibigan, General Torre, ay nagawa mong hulihin, pasukuin ang isang criminal from Davao na napakahilig na mangmolestya ng mga kabataang babae. Ang hirap nun mga kaibigan, ang hirap na gawain yun. At ikaw ba naman ang makahuli, makapagpasuko, makapag-aresto sa, kriminal din na naging cause ng 30,000 deaths in the Philippines at napadala mo pa sa The Hague? Grabe yung achievements na yun. At isa pa nanalo pa siya, boxing champion. So kung titingnan natin yung mga achievements ni General Torre ay grabe mga kaibigan, napakalawak, napakalaki, mukhang mahihirapan itong bagong PNP chief para ma-surpass etong achievements ni General Torre 'no. So, mahihirapan siya. Sana ay galingan niya kasi yung kanyang pinalitan ay napakagaling 'no. Yun lang masasabi ko guys 'no, napakagaling ni General Torre. So, dapat ay, kanyang kung hindi man malampasan kahit kahit man lang, mapantayan, 'di ba? Mapantayan man lang mga kaibigan, 'yan. Make sense? Make sense guys? 'Yan. Um, okey 'no?
Ah, sabi ni Elena, "Ha, ha, ha, nanalo ng walang kalaban." Oh, alam mo ba, panalo si Ge panalo si General Torre dahil matapang siya. Doon pa lang sa pagkasa niya sa hamon ni Basti, panalo na siya dun, eh. Kasi biruin mo, ha, hinamon siya ng mayor ng Davao City. Hinamon siya ng isang 40 ba, 40 years old. Tapos siya may edad na, senior citizen. Doon pa lang sa pagkasa niya sa hamon ni Baste, doon pa lang, panalo na siya. Lalo na nung pumunta siya doon sa venue. Oh, ibig sabihin matapang siya, wala siyang iniurungan, hindi katulad ni Baste na, matapang lang ang bibig pero kaduwag pala. Pangalawa, pangatlo, dahil sa ginawa ni General Torre na yun, nakapag-raise siya ng milyong-milyong pera at mga napakaraming mga relief goods. Nakatulong pa siya sa mga Pilipino na nasalanta ng bagyo. Grabe ang nagawa ni General Torre. Sobrang napakadami niyang na-achieve, 'di ba? Hmm. Kaya etong si Baste, ganyan naman siya lagi, eh. 'Pag naghahamon, pero hindi sumisipot. Kasi si Basti ay talagang pisot. Pisot siya, pisot 'yan. Sabi nga nung isang taga Davao, hindi daw tuli 'yan, eh. Oo, sabing gano'n, "Hindi daw tuli 'yan, pisot daw 'yan." Ay naku, wala tayong pakialam kung hindi siya tuli 'no, basta duwag siya, wala siyang bulls, 'yan. So, ano pa yung topic natin? Eto, 'yan. So eto mga kaibigan 'no, si Bato de la Rosa ay, ito pong ginagawa ngayon ni Bato de la Rosa ay siya po ay, Senator Bato de la Rosa moved to dismiss the impeachment proceedings of Vice President Sara Duterte, a mechanism that cannot be found in the Constitution of the Senate's rules. So eto na nga po mga kaibigan 'no, si Senator Bato de la Rosa ay nagmo-motion na para i-dismiss itong, impeachment 'no ni Sara Duterte 'no. So Senator Bato de la Rosa moved to dismiss the impeachment proceedings of Vice President Sara Duterte. So for House Prosecution Spokesperson Antonio Bucoy, entertaining such connecting. OMG. Yan, mabuti na bumalik 'no, nawala siya tapos yun nagko-connect ulit. So wala po sa konstitusyon 'no, wala sa konstitusyon na puwede mong i-dismiss ang isang impeachment. Walang nakalagay sa 1987 Constitution na puwede siyang i-dismiss. Ang nakalagay sa, Constitution kapag ito ay, pinirmahan ng 1/3 'no, ng mga congressman at yan ay, dinala at tinanggap ng Senado 'no, mga kaibigan, yan na kaagad, begin, forthwith 'no, ang trial. So yun po ang, dapat na ginagawa ng mga senador na 'to. Pero ano ngayong ginagawa ni Bato de la Rosa, nagmo-motion po siya para i-dismiss na itong impeachment ni Sara Duterte. So alam na natin 'no, ganyan talaga ang galawan ng mga guilty 'no, guilty po 'yan. So napansin po natin 'no, kung si VP Sara Duterte mahilig po siya 'no, na kanya pong tinitira yung mga technicalities. Dito na naman po sa The Hague 'no, dito po sa kaso ng tatay niya, the same din po ang kanyang ginagawa. Tinitira na naman po niya yung technicalities 'no. So, hindi po pagdepensa na gamit ang katotohanan ang ginagawa ni VP Sara Duterte, kundi pagdepensa gamit ang mga technicalities. Ibig sabihin, ang ginagawa po niya ngayon sa ICC at ng kanyang lawyer ay kanila pong,
kanila pong inaatake yung technicalities 'no, na kesyo lampas na daw ng 1 year 'no, so hindi na daw dapat ituloy yung trial kasi lampas na daw ng 1 year et cetera 'no. So ito po si VP Sara Duterte 'no, whether it's defending her father in The Hague or protecting herself in Manila, Sara Duterte only knows one tactic. Isang taktika lang ang alam niya 'no, to escape through technicality. So ang hilig po niyang mag-escape, ang hilig niyang tumakas at ang gamit po niya ay ang technicalities. Never po niyang ginamit ang katotohanan. Never po siyang sumagot gamit ang katotohanan. Palagi lang po ang kanyang mga sagot ay ang question sa mga technicalities. Bakit kaya gano'n siya? Kasi alam niya na kapag nag-question siya or kapag sumagot siya gamit ang truths, alam kasi niya na wala siya sa katotohanan. Kaya hindi siya puwedeng gumamit ng truths or ng facts dahil alam niyang wala siyang gano'n. Kaya dito lang sila nag-i-stick sa pag-atake sa mga technicalities, sa mga legal 'no, legal na mga basihan. Yan po ang ginagamit ni VP Sara Duterte dahil alam niya na siya ay guilty. Yan po mga kaibigan 'no. So, sabi po dito 'no, sa ICC, ah, Sara Duterte's father's arrest proves 'no, the case is real. Defense proves she's desperate 'no. So, mga kaibigan doon pa lang sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte, lumalabas na po na siya talaga ay merong kumbaga malakas po yung kaso, siya ay guilty. Kasi sabi ko nga po mga kaibigan, wala na po tayo sa ICC 'no, wala na. Tayo po ay kumalas na sa ICC 2019 effective na yon 'no, na wala na tayo sa ICC. At ang ICC, sa mga panahon na 2011 to 2019, andiyan yung jurisdiction 'no, sa mga kaso. So meron pa silang jurisdiction sa mga kaso ni Duterte during that year. At sinabi po yan, kinumpirma din po yan ng Korte Suprema na hindi porke kumalas si Duterte sa ICC ay wala ng, jurisdiction ang ICC. Meron pa rin 'no, sa mga years kung saan tayo ay members ng ICC at sa mga years na kung saan iniimbestigahan ang war on drugs si Duterte, doon sa mga panahon na yun ay pupuwede. Merong responsibility ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC. Yan po ang sinasabi ng Korte Suprema. Kaya eto mga kaibigan, yung inimbestigahan nga po ay yung mga taon na kung saan tayo ay nasa ICC pa 'no. So, merong jurisdiction ang ICC. So, eto po mga kaibigan, since March 2025, Rodrigo Duterte has been under arrest and detained sa The Hague. Yan, charged with crimes against humanity. Yan, alam ng lahat kung sino ang isa sa nagdidikta sa kampo niya 'no. So, yan po si Sara Duterte 'no. So, behind the scenes, she's the strategist. She's the real power behind the scene 'no. Si VP Sara Duterte po 'yan. Dahil gamit na gamit niya ang nangyari sa tatay niya para sa ambisyon niya sa 2025 presidential election. Kumbaga si VP Sara Duterte po ang nagrerenda kung ano ang dapat na mangyari 'no, dito kay Duterte at saka sa ICC 'no. Siya po. Kahit yung sinasabi na si Hanelet ay pinagbabawalan na, mga kaibigan, maniniwala ba kayo na ito ay inisyatiba ng ICC? Guys, mas naniniwala ako doon sa mga nagsasabi na ito ay inisyatiba 'no, ni VP Sara Duterte. Ito ay kanyang, utos, ito ay kanyang, sinabi 'no sa ICC 'no. So, kaya si Hanelet ay hindi na pinapayagan 'no, siya po ang nagmamando kumbaga 'no. So eto nga po mga kaibigan, instead of facing the facts like the sworn testimonies of whistleblowers including
including Arturo Las Cañas and several victims, ano pong ginagawa ni VP Sara Duterte? Ang ginagawa po ni VP Sara Duterte, they challenge jurisdiction. They question the process. They filed motion para palitan ang judges o ang prosecutors. Why? Because even Sara knows masyado ng malakas ang ebidensya. Kailangang tumagal ang proseso upang ma-load niya sa victim card niya ang nangyayari sa tatay niya. So, the same mga kaibigan kung anong ginagawa nila dito sa Pilipinas, yung pinapatagal yung impeachment, pagkatapos pumunta sa Supreme Court, pinapadeklara na unconstitutional, at pagkatapos ngayon naman mga kaibigan, ang tagal-tagal na ng MR 'no, ng motion for reconsideration ng Kongreso, ang tagal-tagal nang nakasampa sa Korte Suprema pero until now ay hindi pa rin dinedesisyonan ng Korte Suprema. Bakit? Eh, guys, 13 sa mga judges na nakaupo 'no, 15 lahat, 15 16 lahat sila, 13 doon ay appointed ni Digong. Kita niyo, 13 o 15, I think 15 yata 'no, ay appointed ni Digong. So anong ating aasahan? Anong aasahan natin 'no? So maraming nagsasabi, bias nga talaga 'no, dahil sila ay mga appointed ni Digong. So eto, hindi nila inaaksiyunan yung motion for reconsideration ng HOR. Oh, parang katulad din yan ng disbarment ni Larry Gadon. Ang bilis, disbar agad. Pero yung disbar ni Sara Duterte, napakatagal na. Simula pa nung nanuntok siya ng sheriff, meron na siyang disbarment. Hanggang ngayon, nakatatlo, apat na disbarment case na siya, pero hindi siya pinapadisbar. Hindi dinidisyonan, kundi pinapatulog lang ng Korte Suprema. So anong masasabi natin doon? Oh, mukhang halatang-halata naman ang kanilang pagiging bias, 'di ba? So, simple lang mga kaibigan 'no, kung mahinang ebidensya laban kay Duterte, dapat hindi nagdi-delay ang kampo niya. Ang mga motions at pagkontra sa korte ay maaaring magpabagal ng proseso ng paglilitis. So ganito po ang ginagawa ngayon 'no, ni VP Sara Duterte. Kanila pong kine-question yung jurisdiction at mga proseso para po ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte ay tumagal ng tumagal 'no, ganyan po ang kanilang ginagawa ngayon 'no. So itong impeachment 'no, noong siya naman ang nasa sitwasyon, tumakbo rin siya 'no, tumatakbo siya sa technicality, mga kaibigan 'no. Kanya din pong, technicality rin ang kanyang inatake 'no, sa kanyang impeachment naman. Nung siya naman ang nabanatan ng impeachment complaint dito sa Pilipinas 'no, Sara pulled exactly the same move. So walang sagot, walang paliwanag, instead she ran to the Supreme Court to block the process at inutusan ang kanyang mga kampon 'no, sa Senado na i-delay at tuluyan ng harangin ang impeachment trial. Pero ano nga sabi ko mga kaibigan 'no, hangga't hindi nalilinis ni VP Sara Duterte ang kanyang pangalan through impeachment trial, mananatili siyang magnanakaw sa mata ng mga Pilipino at sa puso ng mga Pilipino, siya ay isang magnanakaw. Kailangan muna niyang linisin ang kanyang pangalan through impeachment trial kung talagang wala siyang kasalanan. Kaya mahihirapan po siya 'no, mga kaibigan, mahihirapan siya. Kahit tumakbo pa siya as President of the Philippines pagdating ng 2028, sa akala niya siguro malakas siya at sa akala niya siguro mananalo siya. Pero mga kaibigan, hindi po siya mananalo dahil gising na po ang mga Pilipino at isa pa, hindi naman siya kilala. Hindi po siya kilala. At ang kanyang botante ay nasa 1,000,000 lang. Napatunayan na naman natin na 1,000,000 lang talaga ang mga botante ni VP Sara Duterte. Yung 31,000,000 na bumoto sa kanya, yaan ay boto ni PBBM. Solid votes ni PBBM. 31,000,000. Sabi ko nga sa inyo 'di ba, si PBBM hindi siya iboboto ng dilaw, kasi galit ang dilaw sa kanya. At lalong hindi siya iboboto ng mga pink dahil nandiyan si Leni.
galit din ang mga pink kay PBBM at lalong hindi siya iboboto ng DDS dahil nandiyan si Isko Moreno. Si Isko Moreno ang kanilang sinuportahan. So yung 31 million na bumoto kay PBBM, solid yun, talagang Marcos yun. Marcos loyalists and Marcos supporters. At yung Marcos loyalists at Marcos supporters na yan, sumunod tayo kay PBBM. Sinunod natin ang gusto ni PBBM na iboto si Sara Duterte. Kaya si Sara Duterte ang naging 32 million. Bakit? Kasi yung 31 million atin yun. Yung 1 million, yan lang ang mga DDS na bumoto sa kanya. Make sense, mga kaibigan? 1 million, yan lang ang mga DDS na bumoto kay Sara. Kasi yan lang sila. Yan lang ang numero ng DDS. 1 million only. 1 million lang sila, mga kaibigan, no? Walang sugarcoating dito, 1 million lang talaga ang mga DDS. At napatunayan na natin yan nung kinancel nila si Vice Ganda. 1 million ang nawala, no? Ang nag-unfollow kay Vice Ganda, 1 million. Yun lang po ang bilang ng mga DDS. 1 million lang talaga sila. Walang sugarcoating, walang kasinungalingan. Yan po ang katotohanan. Ang DDS ay 1 million lang. Kaya pag po ng 2028, kapag si Sara Duterte ay tumakbo, hindi siya mananalo. Ilalampaso siya ng kanyang mga kalaban. Halimbawa, tumakbo si Speaker, ilalampaso siya ni Speaker Martin. Ilalampaso siya ni Risa Hontiveros kapag tumakbo si Risa. Ilalampaso siya ng mga tatakbo. Si Sara Duterte ay magiging kulelat at makikita niya na 1 million lang talaga ang kanyang botante. 1 million lang ang mga DDS. Mabuti nga ngayon naging 1 million na dagdagan. Na dati, mga kaibigan, nasa ano lang yan, nasa 300,000. 300,000 lang sila dati. Davao City lang sila eh, Davao City. Tapos at least ngayon naging 1 million na sila, no? Nadagdagan na ang mga DDS. Naging 1 million na sila, 'di ba? Yan. So ano pa? So ito pa, mga kaibigan, no? Yun po yung pattern ni Sara, yung kanyang pattern. Hindi po siya sa truth kundi sa technicality, no? Ang ginagamit po ni Sara ay hindi ang katotohanan kundi ang teknikalidad, no? Doon po siya kumbaga nakakaisa, no? Sa paggamit ng technicalities. Kasi wala naman siyang truths. Wala naman siyang katotohanan eh. Kasi palagi naman siya nagsisinungaling. Kaya nakakaisa lang po siya pagdating sa paggamit, no, ng mga legal basis, no? Pag-question sa mga legality, pag-question sa mga technicality, doon lang siya nakakaisa, no? Yan po, mga kaibigan. Yan. Ano lang po, mga kaibigan, sa ngayon, no, 1 million lang. 1 million lang ang DDS sa ngayon, no? 1 million lang sila ngayon, ang mga DDS, guys, no? Yan. So ito pa, the ugly truth, Sara is not fighting for justice. She's fighting to survive. When her father is in jail, when her own name is under fire, when truth threatens her name, anong ginawa niya? She weaponized technicalities. She manipulates institutions. She acts like a victim while silencing the real ones. And worse, she make it look legal even if it's morally bankrupt. Same Sara, same script, no accountability, no courage. Siya po ay walang hiya, no? At siya po ay sinungaling, no? So yan po. So Sara Duterte doesn't face accusations with the truths. She buries them with technicalities and connection. And in both, no, The Hague and House of Representatives, the truth keeps knocking, but she keeps running. So,
palagi po siyang ano, palagi po siyang hinahabol ng katotohanan, pero palagi po siyang umiiwas at ayaw po niyang sagutin ang mga katanungan sa kanya dahil alam po niya na wala talaga siyang isasagot. Yan po, yan po si VP Sara Duterte. Ganyan po siya, 'no? Okey, ganyan siya. So, pa 'yan. So, eto nga mga kaibigan 'no, yung, isa pa, isang topic pa 'no, yung, House of Representative ngayon ay magkakaroon po sila ng pagdinig 'no, motu proprio patungkol nga po sa extradition 'no, ni Kibuloy papunta sa US. Kasi ang US po mga kaibigan ay humihiling na 'no, sa Pilipinas na i-extradite na itong si Kibuloy dahil, kailangan na talaga siyang litisin para managot siya sa mga kaniyang mga naging kaso 'no, kaniyang mga naging kasalanan. Kasi sa totoo lang mga kaibigan 'no, bago nag-prosper yung kaso niya dito sa Pilipinas, ay nauna po sa US 'no, kaya nga po siya doon ay naging wanted ng FBI, si Kibuloy. At sa pagkakasabi ay marami siyang mga, kaso doon. Meron pa siyang cash smuggling. Tapos meron pa siya sa human trafficking, mga kaibigan 'no, at saka yung pagpepeke ng mga dokumento, yung pinapakasal niya, yung kaniyang mga members, pinapakasal niya ah, sa mga members 'no, sa mga Amerikano, sa o kung kanino man para magkaroon ng mga green cards 'no. So, para maging green card holder at marami pa 'no, mga kaibigan, marami pa siyang naging kaso doon na kailangan niya talagang pagtuunan ng pansin kaya kailangan po siyang, dalhin 'no sa Amerika para kaharapin niya yung kanyang mga kaso. So ayan nga po mga kaibigan, meron naman po itong basihan, 'no, ayon po ito sa batas dahil meron po tayong extradition treaty 'no, with America, meron po 'yan. So, House Justice Panel to probe Kibuloy extradition request. The House Committee on Justice chaired by Batangas Second District Representative Jervy Luistro will launch a motu proprio inquiry into the United States extradition request for controversial Pastor Apollo Kibuloy in a bid to clear up what lawmakers describe as insufficiencies and ambiguities in the process. So the upcoming inquiry was prompted by a written request from Akbayan Party List Percy Sandanya, who urged the Luistro panel to conduct an inquiry in aid of legislation on Kibuloy's case. No? Yan, so mga kaibigan. So, yan po mga kaibigan, no, uumpisa ang kanilang hearing. Ah, so kayo, ano ang sa tingin niyo? Dapat ba na ibigay na natin si Kibuloy sa US? Yan. So kung ako ang tatanungin, dapat na nating ibigay 'no, si Kibuloy sa US. Hayaan muna natin, ipaubayan muna natin si Kibuloy sa US dahil marami siya dong, nagawa 'no, ng mga kasalanan. So dapat din niyang pagbayaran. Lalong-lalo na na mas nauna ang US na maglitis kay Kibuloy. Kasi marami ng nagawa 'no, na paglilitis ang US kaysa dito sa Pilipinas at nauna sila. Kasi dito alam naman natin na yung mga kaso noon ni Kibuloy ay nawa-whitewash. Hindi siya napagpapatuloy, nababasura lang dahil nga malakas siya kay Duterte. Nung una as Mayor of Davao City 'no, nung kinakasuhan siya sa Davao ay hindi nagpa-prosper dahil kaibigan nga, best friend niya yung mayor ng, Davao, si Duterte. Tapos nung siya naman ay, si Duterte naman ay naging pangulo ng Pilipinas, mas lalong naging untouchable si Kibuloy. Kaya yung kanyang mga kaso ay hindi talaga nagpa-prosper.
Pero itong bago na ang presidente 'no, si PBBM, doon lang po talagang, nag-prosper yung mga kaso. At yan nga ngayon, si Kibuloy ay nakakulong pa, 'di ba? Yan po. So, sabi ni Phoenix RMG, "Bago kayo umalis mga kapatid, block na lang natin o report na lang para di na dumaan sa wall niyo." Nangumbinsi pa siya. Block niyo na lang 'no, block niyo, 'yan. Nangumbinsi pa talaga siya, eh, 'no? Ana, daming garapata, reklamo sila ng reklamo, nandito pa rin. Ayan na nga Ana, eh, 'no, nagrereklamo sila 'no, Ana, nagrereklamo sila na kesyo ganito, kesyo gano'n, dami nilang mga sinasabi, pero nandito pa rin sila. Hanggang ngayon nandito pa rin. Anong petsa na? Ay naku, talaga naman. 'Yan. Oh, ang dami nga nila, oh. Oh, ang dami, oh, nagko-comment, 'yan. Ah. Ana, sa ibang bansa natural lang ang reshuffle sa mga posisyon within 3 years. Correct. 'Yan, tama po kayo. 'Yan. Napakasela na posisyon maybe. Opo 'no, bibigyan si General Torre, aalokhin siya ng isang, napakatindi na posisyon na talagang siya lang yung fit na tumanggap 'no. Kasi ano daw 'tong posisyon na 'to, eh, mahirap, mahirap daw talaga. Yun po yung sinabi ni Yuse Claire Castro, napakahirap daw ng inaalok 'no, aalok sa kanya ni PBBM. Super hirap daw na posisyon, 'yan, 'yan. Ah, "Ay salamat umalis na mga kaibigan mo Ma'am Bernadita Yu." Ay naku andiyan pa, oh, marami pa rin, andiyan pa rin sila, 'yan. Sabi naman ni Mazalto 888, "Madam, 'di ka nahiya pinapakain mo sa pamilya mo ay pera ni FL at Romualdez?" Eto naman masasabi ko sa'yo, hindi ka rin nahihiya na nagbibintang ka sa kapwa mo 'no, na hindi mo naman alam kung ano ang totoo? Mahiya ka sa balat mo 'no? Alam mo kayong mga Duterte 'no, mga Duterte supporters ganyan kayo, eh. Yung mga yung mga tae niyo 'no, yung mga baho niyo, itinatapon niyo sa iba. Hmm. Kayo 'yan mga trolls 'no, kayo 'yan mga bayaran, 'di ba? Yan. So, so 'yan nga po mga kaibigan 'no, ah, tingnan natin 'tong treaty number, sabi dito during the discussion, ito 'to, "We understand that in the treaty and even in PD 1069, it was made clear that it will be the DOJ through the Chief State Counsel who will be filing the petition for extradition. However, once the same is granted, the question now is who will exercise the authority to choose whether it will be temporary surrender or deferred surrender," she said. Luistro said that the Kingdom of Jesus Christ KOJC Church founder Kibuloy's involvement in the probe was merely incidental. This is not about prejudging anyone's guilt. It is about upholding the rule of law. Yan. So, nasaan na ba ako? Nasaan na ba ako? Upholding the rule of law. We will ask the DOJ and DFA to walk the public through the precise legal options, temporary or deferred surrender, and the concrete timeline so justice is neither delayed nor denied. Yan.
Yan po guys, no? So she concluded by affirming that the House, through the Justice Committee, will work to strengthen the country's extradition framework, ensure accountability, and reinforce the administration's commitment to internal cooperation against serious crimes while respecting the independence of the courts. Yan. So yan mga kaibigan. So kayo, ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo guys, no? Dapat ba na isuko na natin si Kibuloy sa Amerika? So kung akong tatanungin, dapat, no? Kasi unang-una sa lahat, meron po tayong extradition treaty. At tayo din po, humihiling din po tayo sa Amerika na magpa-extradite, no, um, mga ano ba tawag do'n? Yung mga tumatakas, no? Katulad na lang ni Garma. Oh, si Garma mga kaibigan, 'di ba? Pina-extradite natin 'yan. Kasi nagtago siya 'di ba? Yung pumunta siya sa Japan pagkatapos pumunta siya ng Amerika. Hmm. Tapos pagdating sa Amerika nahuli siya kasi paso na yung kanyang visa. Tapos nung nalaman natin na nandun siya sa Amerika, o pinaano siya, pinapunta kaagad siya dito, 'di ba? Pina-extradite siya. So meron po tayong treaty with US at tayo din po ay humihiling sa US. Maraming beses na po 'yan nangyari na humihiling tayo sa US na magpa-extradite 'no, ng mga kriminal, pabalik dito sa Pilipinas. So kung ang treaty po na 'yan ay, babalewalain natin, ay parang magiging ano, pangit yung ating stand 'no, sa international community na hindi po tayo sumusunod sa mga treaty, sa mga batas 'no, na ating, pinasukan. So, kailangan po ay sundin din natin 'yan 'no. So, kaso yun nga, kailangan magpasya kung ito ba ay temporary lang o for good na. Kasi alam naman natin na si Kibuloy din po ay maraming kaso dito at marami din pong naghahangad ng hustisya, 'yan. So, pero kung ako 'no, kung ako mga kaibigan, mas pipiliin ko na doon na lang talaga si Kibuloy, bigyan 'no ng ano, ng hatol at doon lang talaga siya makulong sa Amerika, kaysa dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi mga kaibigan, ang problema po dito sa Pilipinas, 'pag nagbago 'pag nagbago ang pangulo, halimbawa ang naging pangulo ay, ah, yung mga Duterte o mga let's say kakampi ng mga Duterte, ang dali lang po 'yan, eh, papardon lang 'yan ng presidente. 'Pag napardon 'yan, katulad po kay Robin Padilla, pinardon, oh, presidential clemency, oh. So wala na po siyang kaso, wala na siyang record, as in para siyang ano, nabuhay na muli 'no, kasi wala na siyang record, as in wala na. So ganyan lang po ang gagawin, dahil ganyan po ang batas natin dito 'no, mga kaibigan. 'Pag nagbago ang presidente, puwedeng i-pardon. Pero kung doon 'yan sa Amerika, doon 'yan siya hahatulan, siguro naman walang magpa-pardon sa kanya do'n. Dahil iba po ang justice system sa Amerika. 'Di ba? Oo, 'yan po 'yun mga kaibigan. Kaya kung ako, mas gusto ko na ipaubaya na lang siya sa Amerika at hayaan na lang na doon siya makulong. Para kahit magbago pa ang mga presidente sa mga darating na taon, ay hindi talaga siya makakalaya at hindi siya mabibigyan ng presidential pardon, 'di ba? Kasi andun siya sa Amerika, eh. Hmm, 'yan po 'yan guys 'no, 'yan. So mga guys 'no, matutulog na po ako kasi 12:00 na po at ako po ay aalis pa bukas, 'no, may lakad po ako. So maraming-maraming po salamat sa mga nanood at bukas ko na lang po kayo isha-shoutout kasi, kailangan ko na pong matulog dahil bukas ay aalis pa po ako 'no. Maraming-maraming po salamat, bye-bye and God bless! Fight fake news, expose the truth. Paki-double tap po para makapag-like kayo at paki-share na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan. Marami pong salamat.